Wow! Hello guys, good morning muna sa lahat dyan. Sa mga followers ko, viewers and followers. Good morning, good morning, good morning. So ngayon ang ating video guys ay magre-repair tayo ng ating motor, no? Tricycle or kulong-kulong dito sa Pangasinan. Mahilig dyan, DIY. So mag-DIY tayo guys. Sana'y panoorin nyo hanggang matapos ang aking video guys. Mag-DIY tayo ng motor, no? So kahapon ko pa to sinimulan, kaya lang hindi ako nakapag-video kahapon. At medyo may mali sa trabaho natin kahapon. So ngayon ay magbabaklas tayo ulit, no? Natin babaklasin ulit. Kasi hindi natin na-balance yung langis ng telescopic. Nagkaroon kasi ng leaking yung telescopic ng ating motor. So medyo matagal na siyang na namamasa yung kanyang telescopic. So hindi natin kaagad na repair dahil sa busy tayo sa mga gawain. Pinabayaan natin. So kahapon nag-repair ako. Pinalitan ko ng langis yung telescopic niya. At pagtanggal ko sa ilalim guys, meron na nadurog doon sa ilalim. So mabuti na lang meron tayong mga extra doon, telescopic. So may nakuhanan tayo ng pisa na nasira, no? So sa ganong pag-repair ko, meron akong natutunan, may naaral ako na hindi pala pwedeng pabayaan mo ang telescopic na tumatagas ang langis dahil may nadudurog din pala doon sa ilalim. Siyempre lalo na itong aming kulong-kulong ay kinakargahan ito ng mga RC. Yan, kinakargahan yan. So mabigat, kaya nadurog siya, no? Nadurog doon sa ilalim. At pinapansin ako guys, isa pang telescopic niya, itong hindi nagkaroon ng damage, hindi nagkaroon ng leaking. So dito, hindi ko lang alam guys kung bumaluktot na ito. Kasi parang may nagkaroon siya ng lamat guys dito, no? So ibig sabihin kasi ng ganyan, pag nagkaroon ng lamat ay napuwersa siya guys, no? Parang na-over capacity siya kasi hindi na pala yun nagbubuhat yung isa. So ganun pala yung guys, akala ko okay lang na tumatagas ang langis, hindi siya masisira. Masisira pala pati yung walang damage guys, no? So ngayon ay andun yung mga gamit natin guys. Ayan, magre-repair tayo. Meron tayong yung mga tools. Ayan, yung tawag dito yung close ring, tapos meron pa dyang iba. So meron tayong jack, no? At upuan na bakal na din. So medyo kompleto tayo guys sa gamit, kaya lang ang time minsan ng ang problema natin, kaya hindi natin kaagad nare-repair kahit may kompleto tayong gamit. So ngayon ay mag-start tayo. Kaya kung ikaw ay mahilig ka sa ganitong DIY, panoorin mo ang aking video, at kung merong mali, pwede kang mag-react dyan sa comment, pwede mo akong i-react, no? So let's go guys, magre-repair na tayo. Okay, so una, baklasin natin itong gulong para matanggal natin ito at may balance natin doon sa kabila yung kasi kung hindi siya balance guys, posibleng magpatuloy ang damage nitong isa, no? Kung hindi balance yung kasi natin to guys. Let's go guys. So una, luwagan muna natin itong gulong ito bago natin baklasin ito. Sa trabaho yung mawala yung isang pisang maghiwalay-walay. Okay. So
guys, yung nabaklas na. At ibabalik natin ulit to guys para hindi mawala. Dito hindi pa naman tumatawag yung langis dito guys, pero babaklasin natin para i-balance natin dito yung wheel ba, yung wheel ng telescope, i-balance natin silang dalawa para balance yung ito natandaan nyo naman kung bakit kadami yung nalagay ko kahapon. Tingnan natin yung guys kung hindi ba siya nabalik. Kaya lang po natin sa share. So, gagamit tayo ng ganito guys. Pusher. Yan. Para mabaklas yung telescope. So, hindi naman siya nabaluktot guys, pero halatang napuwersa guys oh. Okay. Meron tayong katala. Yes, guys. Tingnan natin kung lumuwag. Ayun. Apakan lang. So pigilan natin dito guys habang iniikot kasi lilipad to. May spring kasi ito eh. Ayan nga guys, kulang siya sa ano, oil. So ayan o, binaba ko na o. Kulang. So dagdagan natin guys. Buti na lang meron tayong extrang langis guys. Tira natin kahapon. Ayon sa Google, ang tamang paglagay ng oil ng telescopic is ibaba mo yung ito, parang pinaka-shock niya, ibaba mo at puno. So ayan, puno guys, di ba? Pag itaas mo yan guys, wala na. So ngayon, balance na yung ano niya guys. Balance na yung kanyang langis. So ibalik na natin. Medyo pursahan lang talaga pag balik nito guys kasi lumalaban yung ano. Lumalaban yung kanyang spring. Kailangan kasi siya guys balance kasi may tendency pa din na masira no. Kasi kung malambot tong isa, matigas tong isa, so may tendency na ano, masira pa rin kaagad ang isa sa kanila. Kung sino man sa kanilang unang bumigay. Ipitan natin para hindi lumabas yung langis. So
So ayan guys, parehas na, no? Ganda sana ito mapinturahan guys, kasi wala akong nabiling pintura. So next time na lang. Bilihan natin ng pintura next time. Malalim yung lamat nyo guys, dahil sa nawalan na nga pala ito ng langis tong isa. So medyo matagal-tagal na. So i-check natin guys kung walang tagas yung langis. So ayan, okay pa naman guys. Alright. Parang tapaludo guys. So diba guys, hindi tayo nahirapan kasi binalik natin yung mga tornilyo bago natin ginawa. So hindi tayo nahirapan maghanap ng mga tornilyo. So nandito lang siya, no? Okay, so ngayon babalik na natin to guys. So ibabalik na natin to guys. Meron tayong nakalimutan guys. So. Good. Okay na guys. So ganun lang kadali guys. Tapos na tayo. Basta kumpleto ng gamit guys. Walang imposible. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. Ayan, at kung nagustuhan nyo ang aking video guys, please papalo naman po, share, at comment. At pa-subscribe na rin po guys. YT. Ayan. Pa-subscribe lang din aking YT guys. Kung magawi kayo doon sa YT. Ayan, maraming salamat sa inyong panonood. Ingat ang lahat. God bless everyone. Bye. Hanggang dito lang aking video guys.